Kapatikim, huwag nang paligoy-ligoy pa. Seafoods at bulalo. Panoorin nyo. Let's go! Sa totoo lang ay hindi naman ako ang bumili na re. Ako'y napasuyuan laang na magluto na re. O siya, umpisihan na. Ay syempre ang rekado muna ang uunahin gayatin. Meron nga rin pala akong mixed seafoods dito. Di ko muna tinanggal ang tali, baka naman tayo kagatin. Ang una nating gagawin, lagyan ng yelo at patulugin. Ito ang ating tahong, nakailang hugas na ako dyan, napasuka ko na rin. Dahil isasalang ko na, isang padaan pa para matanggal ang lansa. Hindi mo na kailangan kuskusin, iyo lang lamas-lamasin at okay na yan. Meron nga rin pala akong hipon dito, katamtaman lang ang laki, kasarapan yan, yan ang sukat na laging hinahanap ko. Yan ang turo ng lola at lolo ko. Pag kang bibili na sobrang laking hipon, apo, talagang mabubutas ang bulsa mo sa presyo. O siya, tayo maggisa na. Simple lang naman maggisa, hindi ko na kailangang ituro pa. Garlic butter seafoods, yan ang ating lulutuin. Nakatulog na yan ng mahimbing. Buong katawan niya, nabrush ko na din para blooming. Ang ating ayama, bago lutuin. Ipapatas lang natin ng maganda at hahaluin natin hanggang sa mamula. At syempre, para mas malasa, ay sino pag ang taong hindi nakakaalam na rin. Sprite para ang lasa'y huling-huli. Ang ating tahong, syempre, huwag mong ipapahuli. Sa daming hugas at tagal ng babad, wala nang lalabas dyan kahit katiting na dumi. At syempre, ito na ang huli. Ay hindi mo naman pwedeng iuna yan at baka malamog. Pag hinalo mo ng hinalo, mabilis siya mabugbog. Banana ketchup, nilagyan ko na para mamula-mula. Konting minuto na lang at konting halo pa. Makikita mo na yan, nagsasabaw na. Di mo na yan kailangan lagyan ng tubig dahil ang mas masarap nga dyan yung medyo iga. At pag medyo mapula na, ilagay na ang sikretong pampalasa. Oyster sauce ay talaga namang sabaw pa lang, ang bahaw ay ubos. Atin ang halu-haluin, ang manuot naman ang lasa. Hindi mo na yan kailangan patagalin dahil yan ay luto na. Tatakluban ko muna at kukunin ko ang huling sangkap. Bumili lang ako ng ilang piraso ng mais, nilaga ko na. Isang piraso ng mais, gayatin mo sa 5 para naman maging kaaya-aya sa mata. At syempre, naluhalo ko na para sa mais, manuot yung lasa. At pag nahalo mo na, okay na yan, mukbangan na. Luto na rin ang ating bulalo. Nakapagsandok na din ako dahil excited na ako matikman yung bone marrow. Salamat nga pala sa nag-sponsor nito. Sinira mo na naman ang diet ko. Hindi ko naman pwedeng palampasin ito. Ay talaga namang napakasarap nito. Talagang mapaparami na naman ako ng kain. Shoutout nga pala sa aking Tito Kaloy Mercado. Pagkatapos nito, magiinuman naman tayo. O mga kapatikim, kumain na rin kayo. Abay ikaw, higop na rin bone marrow. Huwag kayong maniwala sa high blood. Ang nakaka-high blood ay yung walang makain. Ang mahalaga dyan, hindi mo naman aaraw-arawin. At hinay-hinay lang din naman sa pagkain. At dahil medyo bata-bata pa naman tayo, ay minsan napaparami rin tayo ng kain. Lalo na pag ganito ang mga nakahayin. Maraming salamat nga pala mga kapatikim sa walang sawa niyong suporta sa akin. Kung nakaabot ka sa video na to, huwag mo namang kalimutang i-like and share. Malaking tulong to para sa akin. Siya, hanggang dito na lang. Magkita na lang ulit tayo sa susunod kong video.